Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Merong grupo ng mga health workers ang ibinulgar na dito po sa Department of Health ay sinayang lamang ng Department of Health itong nagkakahalaga ng mahigit sa 2 bilyong piso na mga gamot at mga medical and dental supplies na expired, mga kaibigan. Ayan po ang sinasabi ng Alliance of Health Workers. At sinabi ho nila na malinaw po dito na mali, ginamit po sa mali ng DOH ang pondo na dapat sana ay nai-allocate na lang sa halip sa pagbili ng mga gamot na kailangan para sa COVID-19, sa mga pasyente ng COVID-19. Ito daw 2.2 billion na halaga ng mga medical, dental supplies, na kung hindi man po expired o paso na, mga kaibigan, siyempre hindi mo na magagamit yan. Malapit na ring mapaso. At dahan-dahan po nila, unti-unti nilang inililipat mula sa bodega patungo sa kung saan, mga kaibigan. Ito po ay pinatigil ng Commission on Audit o pinara ng Commission on Audit, mga kaibigan, doon sa 2019 Annual Audit Report. Madalit sabi, ito'y nung nakaraang taon. Ang sabi ho ng COA, o kabilang ito doon sa mga sinita ng COA nung sa 2019 Annual Audit Report. Ang sabi ho ng COA, yung mabagal na pagpamamahagi ng mga gamot. Siyempre, yung DOH, kumukontrata yan ng mga gamot, di ba? Bumibili ng mga gamot para i-distribute sa mga ospital na pampubliko at saka sa mga health centers. Hindi ho ba? Ang sabi ho ng COA, yun daw delay sa pamamahagi nitong mga gamot na ito dahil daw po sa mahinang plano, yung pagbili at saka plano, at walang very inefficient and uncoordinated transfers and the lack of proper monitoring and storage, all of which prevented the delivery of high-quality medical services to the people, especially to the poor. Binibili ho yan, may budget talaga ang DOH para sa mga gamot. Ang masama nito, mga kaibigan, nasayang lang itong mahigit sa 2 bilyong halaga. 2.2 billion. Di ano yan? 2 billion and 200 million pesos, mga kaibigan, na halaga ng mga gamot. Ang akalain ninyo, nauwi lang sa wala itong perang ito. Wala silang pakialam, paano? Kumita na sila dyan Ito, hindi lang ho ngayon nangyayari ito. Talagang kung nasaan si Duque, mga kaibigan, nandoon ang corruption Hindi ba? PhilHealth, Department of Health, at ngayon naitalaga daw o napili siya na maging isa sa mga opisyal nitong World Health Organization. Naihalal daw na regional committee chairperson
ng Regional Committee for Western Pacific. Oh, mga kaibigan, akalain mo, ito palang WHO, kaya pala nagagalit dyan si Trump. Eh may katotohanan pala pagka mga mandurugas, yun ang itinatalaga nila dyan eh. Binibigyan ng pwesto eh. Mga kaibigan eh. Oh, ang sabi ho ng Commission on Audit, this is clearly an irresponsible act. Ito niya ay maliwanag na pagiging irresponsable at negligence, total negligence. Isip mo, hayagang ito, pagpapabaya sa panig ng DOH ayon sa COA. Na habang ang budget na allocated doon sa MOOE o kaya maintenance and other operating expenses ng 66 na DOH hospitals is very small. Maliit lang pala ang budget na allocated sa 66 na ospital ng DOH. Billions of pesos worth of medicines and supplies have just expired at DOH offices. Sipin ninyo yan. Ano tawag nyo dyan, mga kaibigan? Hindi, wala bang pananagutan itong mga opisyal na ito? Hindi ba maliwanag na katarantaduhan yan? Binili ng pera ng gobyerno pagkatapos ma-expire lang. Paano? Nandyan ang anomalye. Wala silang pakialam kung bumili ng gamot. Ngayon, bumili ng gamot. Sipin nyo, taon-taong budget yan. Taon-taong kasama yan sa General Appropriations Act. Di ba? Na inaaprubahan ng Kongreso sa pondo ng DOH, natatapon lamang yung pera. Ang ibig sabihin dito, malaking corruption ito, mga kaibigan. Kasi bumibili sila nung malapit ng ma-expired na gamot. Yun ang binibili nila. O kaya, usapan yun eh. Mga kaibigan, alam ba ninyo ang katiwalian sa pagbili ng gamot? Kaya gustong-gusto ni Duque dyan eh. Sa gamot pa lang, mga kaibigan, bilyonaryo ka na. Napakalaki ng kickback dyan. Yan ang pinakamalaking kickback, isa sa pinakamalaking kickback sa mga tanggapan ng gobyerno. Mga kaibigan, akalain ninyo umabot sa 2.2 billion ito. Sabi dito, ang mga pasyente at mga health workers ay nangamamatay dahil sa tertiary public hospitals na tulad nitong Jose Reyes Memorial Medical Center. Dahil sa limitadong budget doon sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses para makabili ng mga gamot at medical supplies. Kasama na yung emergency purchase o pagbili ng drugs, gamot para sa COVID-19. Ayan po, mga kaibigan. Ang sabi nitong isang leader ng mga samahan ng mga health workers na ang pangalan ay Mendoza, ang kanyang paniwala, kung ang gobyerno anya ay hindi binili yung mga gamot na yan at mga supplies na masasayang lang, dapat na ibigay sana itong nadagdagan sana yung pondo para sa iba't ibang ospital sa panahon ng pandemya. Wala
pagka nakalaan ng pondo sa gamot, sa mga medical supplies, tsaka mga medisina, ginagasta ka, dinidispatcha ka agad yan. Yun ang lumilitaw dito. Nagmamadali ang Department of Health na dispatchahin yung pondo. Para makuha ka agad, syempre, yung kickback. Yan eh. Pagtanong nyo yan, dun sa mga nakakaalam, ang pinakamalaking racket kahit sa mga LGU, yung supply ng gamot, mga kaibigan. Sapagkat alam ba ninyo ang ano dyan? Ang kickback dyan, pwede kang kumuha ng mula 50 hanggang 60% eh. Ano ba, magkano ang halaga ng gamot na antibiotic? Kung meron silang pinamimigay na antibiotic, amoxicillin. Magkano halimbawa ang presyo nun? Mga kaibigan, yung hanggang 60%, nakukuha yan. Mabuti nga ito, expired. Yung iba, peki pa yung mga gamot eh. Kung saan kinukuha. Mga kaibigan, may mga alaga rin silang supplier. Parang kuwan yan, parang DPWH. Mga supplier ng gamot. Nako, bakit ko alam? Kasi po, marami nang nagtangka na lumapit sa atin noon para ilapit sa mga politiko. Nung makita ko yung kikitain, mga kaibigan, mas malaki pa rin sa halaga ng gamot eh. Ang kikitain mo dyan. Isipin mo, baliwala sa kanila yan. Bakit? Nakuha na yung pera eh. Isipin mo, paano yung nasayang? Panay pa naman ang sinasabi ngayon ng gobyerno na laging walang pera. Hindi mo naman malaman kung saan pupunta. Sa ganito pala napupunta. Mga kaibigan, ito mga maliwanag ito, sunod-sunod na katiwalian itong ibabalita natin ngayong gabi, mga kaibigan. Ang sabi pa dito, we are very concerned that this kind of anomalies and negligence will happen again in the next coming years. Siyempre, alam naman ninyo yung budget eh. Ginagawa pa lang yung budget, sinusumiti pa lang yung budget sa Kongreso, napakarami ng contractor, meron ng mga kausap kagad dyan. Kasi sa General Appropriations Act, halimbawa, nakatalaga yung pera sa pambili ng gamot, naka-itemize yun. Yun nga ang dahilan kung bakit binabati ko si itong kamera, di ba? Sapagkat, si Cayetano, si Caldero, mga kaibigan. Bakit? Naglalaan ng budget, itong pangkat nila dyan sa kamera, sa mga distrito nila na hindi naka-itemize kung saan gagamitin. Parang generic yung project. Bawal po sa batas yun eh. Sa batas, mga kaibigan, kinakailangan maliwanag. Halimbawa, itong ganitong halaga ay ilalaan para sa pagpapagawa ng tulay. Saan gagawin yan? Halimbawa, sa Taguig. Saan mo lalagay tulay dyan? Ano namang ilog dyan? Hindi, magpapagawa rin tayo ng ilog para maipagawa natin yung tulay. Ngayon, magkano ang budget niyan? Saan lugar yan? Sa Taguig. Halimbawa, di ba? Dito sa ganito, sa Tipas, halimbawa, sa Tipas, Taguig. Dyan ilalagay yung tulay na yan. Na ang halaga niyan ay ganito. Dapat ganong kalinaw na nakalagay sa budget. Ngayon dapat imbestigahan nito eh. Anong klase bang mga gamot ito? At mga medical supplies ito? Itong mga napaso. Kasi hindi sinasabi dito eh.
Oh, kaya ito, posibleng maulit na naman sapagkat ang inilabas na report ng COA ngayon lang eh. Ito'y nung isang taon eh. Kasama itong 2.2 billion na ito na naaksaya sa budget nung nakaraang taon. Mga kaibigan, ganun ang pagbusisi ng COA. Halimbawa, 2019, sa 2020 mo malalaman, sa audit ng isasagawa ng COA, lalabas yun sa taong 2020. Ganun ho ang pag-audit sa COA o ang paglalabas ng audit ng COA. Ngayon, itong pangambang ito na sinasabi, sigurado yan na sabi niya, we are very concerned that this kind of anomalies, kami anyay lubang nababahala na ang ganitong klase ng anomalya at kapabayaan ay mangyayari sa mga susunod pang mga taon kung ang budget para sa purchase and allocation of drugs, medicines, and vaccines and assistance to indigent patients will be centralized at the DOH Central Office and Regional Offices. Katulad ngayon, hindi ba nakasalang na yung budget na ni Railroad tinarantado ng Kamara sa pamumuno ni Cayetano? Akalain mo, itiniwangwang yung budget, inaprobahan sa second reading, dapat may third reading. Ang ginawa, nag-assign ng mga committee, maliliit na committee, at ang itinalaga yung mga buhayang alaga niya. Diba? Diyan sa Kamara. Mga kaibigan, pagkatapos, sinuspindi yung session ng Kongreso hanggang sa susunod na Nobyembre pa ulit para lang maiwasan na mapalitan siya sa pwesto. Mga kaibigan, siguradong nakasama na yan. Ang balita, sinasabi ngayon ng mga senador na imposible na anyang maaprubahan itong budget for 2021. Ano mangyayari kapag ang budget para sa 2021 hindi na ipasa sa Kongreso? Ang mangyayari ho doon, kung ano yung budget nung nakaraang taon, yun din ang budget ngayon. Ibig sabihin, mauunsyami itong mga buhayang ito na pinagbibigyan ng malalaking budget ni Cayetano sa Kamara. Sipin ninyong kagaguhan itong pinagagawa nito. Ngayon di ba, dahil sa October 14, itong 14, sa Miyerkules, yun yung sinasabing katapusan ng liderato ni Caldero sa Kamara. At ang papalit na ay ito si Velasco. Ang daming sinasabi ngayon, di ba? Ito sila Atienza. Mga kaibigan, ang sabi ni Atienza, alam mo niya yan, dapat nang umalis yan si Cayetano. Mas mabuti pa sa kanya si Velasco kaysa sa kanya kay Cayetano niya na barumbado, walang ya, hooligan ang tawag tinawag na hooligan ni Lito Atienza ito si Cayetano, si Caldero, mga kaibigan. At mas mabuti raw kung kumpara sa kanya itong si Velasco. Ito lang ang sinasabi natin walang tigil itong si Cayetano, siyempre sumasagot yung Velasco. Pareho lang naman ang resulta niyan Kung sino man sa kanila maupo, hindi ba? Wala namang mababago sa Kamara Ang mababago lang, yung leadership.
Pero ang katarantaduhan, nandyan pa rin. Eh di ba sinabi na nga natin na ang usap-usapan ngayon, ito si Sara Duterte ang nasa likod ni Velasco. So ano inaasahan nating mababago dyan? Ang kukuha lang ng pera, siyempre, pag si Velasco na nakaupo, makikinabang na sa kwarta si Sara Duterte. Diba? Ganun lang yun mga kaibigan So, ngayon, kung matitino itong congressman na ito, kung may kahihiyam pa itong mga ito, sipin nyo, tinarantado nila yung yung kamera, binababoy, mga kaibigan. Tutusin mo, kulang yung sinabi ni Atienza na yan hooligan. Ba ibig sabihin ng hooligan? Parang hoodlum din yun mga kaibigan. Sanggano. Yan, mga ganyan. Di ba, gano'n ang style ni Cayetano. Kunyari, dissenting sanggano. Di ba? Hindi naman bagay. At saka, ang dapat na itawag mo dyan, hindi mambabatas. Yan mambababoy. Mambubuli. Mga kaibigan, dyan magaling si Cayetano sa bully at saka pambababoy. Sabi ko nga sa inyo, parang suicide bomber yan Kung hindi siya makikinabang, mabuti pa, wala na lang. Ganun ang style niya di ba? Hindi lang pala ako makikinabang. Kaya niya ginawa yung, kasi totoo siguro yung bali-balita. Siyempre, suportado nung anak ni Digong nyo, si Sara Duterte. Di ba? O susuportahan nung ni Sara Duterte yung kalaban ni Caldero. Alangan namang ang suportahan ni Digong nyo yung kalaban. Di ba? Di siyempre, ito suportado rin ito. Mga kaibigan. Ngayon, anong pagkakaiba nun? Kung magkaroon, alam nyo dapat na gawin kung hindi makakapal ang mga mukha nito. Unang-una, yung ginawang term sharing na yan na usapan, pakikialam ng executive yan sa legislative Very clear yun Di ba? Kaya nga, iginigiit ngayon itong si Velasco naman, di ba? Total, wala na yung hindi na nasunod yung usapan nila, di ba? Hindi na nasunod yun. Kasi nga ngayon, sinuspindi na yung sesyon. Ewan lang natin kung may paraan yan. Kung paanong mababaliwala yung ginawa ni Cayetano. Dapat mabaliwala yun Kung itong mga congressman na ito, may mga kahihiyam pa sa balat nila, mga kaibigan. Kung may mga kahihiyam pa ito, total, hindi na rin lang masusunod yung term sharing na yun. Nasira na yun mga kaibigan. Bakit hindi na lang nila i-exercise o gamitin yung kanilang pagiging hiwalay, yung kanilang constitutional mandate na hindi dinidiktahan ng executive. Hindi ba dyan nagbobotohan yan? Binoboto ang speaker dyan Bakit hindi yun ang i-exercise nila? Bakit dyan kayo, para matapos na yan, sipain nyo yan dalawang yan? Hindi ba? Yun lang ang paraan dyan bakit hindi kayo bumuo ng quorum? Bakit kayo nagpapatuta dyan? Paano pera? Di ba? Mga kaibigan, total, anong taon na ngayon? 2020. Matatapos na itong 2020. Di, isang taon na lang. Mga kaibigan,
O bakit hindi nyo pa magamit? Bakit ayaw nyo pa rin gamitin yung totoong constitutional mandate ninyo bilang isang hiwalay na sangay, isang malaya at hiwalay na sangay ng ating gobyerno sa executive? Di ba dapat yun ang gawin nila ngayon? Kasi baliwala na yung term sharing, nababoy na eh. Ginulo na eh. Ni Cayetano kasi, sabi ko nga sa inyo, walang ipinagkaiba ito si Cayetano sa suicide bomber. Basta't hindi siya makikinabang, lahat sumabog na lang tayo rito. Di ba? Wag lang makinabang ang iba. Ako nga nung nabuo yung kasunduan na yan, ano sabi natin? Hindi, sisiguraduhin ko na sa inyo, hindi tutupad sa usapan yan. Wala pa akong alam na bakla, tumupad sa usapan eh. Di ba yung mga hindi tumutupad sa usapan eh? Ang tawag doon bakla. Mga kaibigan, kasi kaya tinatawag na bakla yun, hindi ginagawa yun ang tunay na lalaki. Yung walang palabra de honor. Mga kaibigan, yung pala nga, yan, nakikita na ninyo ngayon ang pag-uugali nitong mga walang yang ito. Dapat sana nakatatak na yun sa utak nyo, hindi na mabubura yan eh. Mga kaibigan para pagdating ng eleksyon, wag ninyong kalilimutan ang mga pinagagawa niyan. Unang-unang katangi ang hahanapin ninyo. Sa dapat ninyong iboto, yung may palabra de honor. Pag ang isang public official o leader hindi tapat sa kanyang sinasabi, paiba-iba ng sinasabi, katulad ni Digong nyo, huwag niyong pagtiwalaan yan. Wala pa akong alam na ang pagtiwalaan mo, yung pabago-bago, yung walang palabra de honor, yung walang word of honor, sa English, word of honor, hindi ba? Mga kaibigan, wala yun. Lalo si Cayetano. Ako, tagal nang tumatakbo pa lang na senador yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo pinrotesta ko yung pagtakbo niyan Dahil yan ay US citizen. Sipin mo, niloko niya. Kung makapagsalita, akala mo kung sinong pinakamalinis. At ngayon, nagdadala pa ng Biblia. Mga kaibigan. Eto ngayon. Dapat dyan, ang sinasabi ko lang bago natin iiwan niyang paksa dyan sa kamera. Ang sabi ni Lito Atienza kasi, tinawag niya itong sanggano, yun ang mga ibig sabihin ng hooligan sanggano, yung siga-siga, mga ganon di ba mga kaibigan? I will personally vouch kung between Cayetano and Velasco, you are not even comparing because malayong malayo ang ugali ni Velasco. Kung ako naman dito kay Atienza, bakit wala ba kayong choice? Wala mangyayari sa daldal mo. Bakit hindi ka manguna, mag-initiate ka kaysa nagdadadaldal ka lang sa TV? Nakikisaw-saw ka lang, lalabas. Pero ganun din. Kasi ang gusto mo rin, gusto mo ma-confine doon sa malimitahan doon sa Cayetano, Velasco. Velasco, Cayetano. Mga gago kayo dyan. Di ba? Bakit hindi kayo gumawa ng hakbang ngayon para mapawalang bisa? Tingnan mo lahat ng illegal na katarantaduhan ginawa ni Cayetano, di ba? Pinapatayan kayo ng audio. Di kayo makapagsalita. Sabi mo yun. Di ba? Mga labag yun sa rules. Mga kaibigan. At tandaan ninyo, ang pinaka-importante dyan, ang independence ng Kamara sa alinmang sangay ng gobyerno.
lalo na sa executive, sapagkat masisira o sira na ang check and balance. Kaya walang magawa ang tao eh. Bakit? Magkakasabwat eh. Yun ang dahilan kung bakit ang mamamayan ngayon, ang anumang sabihin ng mamamayan ngayon, kahit na tadtarin pa tayo ng corruption araw-araw, eh baliwala na magsalita tayo. Sapagkat hindi lang nila papansinin, babaliwalain lang nila. Bakit? Magkakasabwat eh. Sira yung check and balance eh. Bakit? Sipin mo, executive, siya nagpapasya kung sino mamumuno sa kamara? Legislative yun? Oh, sabi ko nga, itong si Presidente Digongyo, pwede lang magpa-clone, i-clone niya yung sarili niya eh. Para siya na yung presidente, siya yung speaker, siya pa rin yung Senate President, at saka siya pa rin yung Chief Justice of the Supreme Court. Yun ang gusto niya mangyari. Hindi niya ma-clone yung sarili niya, hindi niya ma-duplicate, kaya hindi niya mapa-imprenta eh. Mga kaibigan eh. Kung pwede lang nai-imprenta tao, di nagpa-imprenta unang-una si Digongyo. Gagawin niyang 4 yung katawan niya. Ha? Para merong speaker, i-appoint niya yung sarili niya rin, no? Ito ako rin yan. Kamukha ko, kita nyo? Oh. Mabuti hindi nai-imprenta tao eh. Sipin ninyo, gusto niya siya lahat. Ngayon, ito na pagkakataon ninyo. Wala mangyayari dyan. Ito si Atienza. Puro ka lang ganyan eh. Mga kaibigan eh. Kaya nasira ang ano mo eh. Nakita mo, hanggang party list ka na lang. Hindi ka makatakbo ng regular congressman. Kasi baka masilat pa. Isang distrito na lang, di ka pa makatakbo. Nagtatago pa kayo sa party list. Para maging congressman. Kung congressman ka na rin lang, total nagdadadaldal ka na rin lang. Bakit hindi mo ipakita? Lalo na kinakatawan mo Maynila, lungsod ng Maynila. Pinalalabas nyo kasing gago mga taga Maynila. Yan ang mahirap nakikita ninyo ngayon. Bakit napakahina ng public opinion? Bakit baliwala sa kanila? Sige, tambakan nyo na ang Dolomite yung Manila Bay. Corruption yan eh. Hindi, ako. Walang magagawa yung mga yan. Ano ba magagawa nila? Di ba aso natin si Cayetano? Tuta natin si Tito Soto? At ang mga maestrado ng Korte Suprema, appointed ko lahat yan? Ano magagawa niyan? Hanggang dyan na lang yan sila. Tayo. Magpa-survey ka. Bayaran mo yung survey, 91. Walang maniniwala. Ay, naku, walang magagawa yan. Hindi totoo yan, pero wala silang magagawa. Yan. Bakit? Sinira ang rule of law. Tanyo, sinasagot niya, di ba sinong nariringgan nyo lagi ng rule of law? Rule of law! At nananawagan, dun tayo lagi sa rule of law. Dahil ang tama ay hindi pwedeng maging mali. Ang mali hindi pwedeng maging tama. Kahit kailan. Mga kaibigan. Hindi ba? Sinasagot nila, di ba? Ni Digongyo. Sapagkat, mga kaibigan, pumapayag tayo eh. Tayo mga Pilipino, pinapayagan natin. Sabi ko sa inyo, kahit sinong maupo sa gobyerno, wag na wag kayong papayag na mayroong sisira sa rule of law. Dahil pag yan pinayagan mo, lahat pwede na. Pag pinayagan mong masira ang rule of law,
wala nang batas. Kunyari na lang ang batas. Dekorasyon na lang yan. Mga kaibigan. Ginagawa nila lahat ng gusto nila. Tingnan mo itsura ngayon ng Manila Bay. Naubos na yung Dolomite eh. Paliit na ng paliit oh. Yung Dolomite na yung sakop ng puti. Ala na. Gumuho na. Ulam pa lang yan. Wala pa yung mga malalakas na bagyo. Mga kaibigan. Di ba? O, katulad niyan. Ito sila Atienza, ang gandaldal lang eh. Makukuha ba sa daldalan niyan kung wala kayong gagawin? Eh syempre, kahit ako bumanat sa'yo, gusto mo, buong pamilya nyo, babanatan ko pa eh. Dahil total, lahat naman kayo nasa politika. Di ba? O, mga kaibigan, dami ko makikita sa'yo. Kung banat lang ang gagawin. Di ba? Eh ikaw may posisyon ka eh. Ba't di nyo gamitin yung posisyon nyo? Para itama ninyo yung mali. Hindi ba kaya naloko tayo nito si Digong nyo? Kasi ang akala natin, siya yung makakapagtama ng mga mali. Maire-restore ang rule of law. Eh yung pala, palalalain yan lalo eh. At hindi lang yun, lalamukusin yung batas eh. Sumobra. Mga kaibigan, sukdulan pala ito. Oh, akala natin yung mga kamalian, yung mga pagsira sa rule of law nung nakaraang administrasyon at mga sinundan nito, maitatama. Diba? Eh wala, na 1, 2, 3 tayo. Kumbaga, nadidal tayo. Na-swindle tayo nito. Mga kaibigan. Oh, asan ang leader? Diba? Kailangan ng taong bayan ngayon, mga leader. Naglilidir-lidiran ka, hanggang salita ka lang. Hindi ka naman makaporma. Oh, hanggang dyan ka lang sa publicity. Abay, pangunahan ninyo. Yung ginawa ni Cayetano, sinuspindi mo, mga hayop na yan. Mga kaibigan, para saan yung sinusweldo nyo? Sipin mo walang kamera ngayon. Hindi naman oras para itigil mo yung sesyon. Alam na alam mo, lahat personal. Personal interest lahat. Pansarili lang niya yan eh. Isipin ninyo, bakit hindi kayo ngayon, kayong mga congressman, ikaw, sabihin mo sa mga kasama mo, hindi ba tayo nahihiya? Kayo, hindi ba kayo nahihiya? Eh kahit paupuin pa ito si Velasco, ano na itsura natin? Mga aso lang tayo rito, tuta. Sunod-sunuran. Bakit? Eh si Velasco man ang pumalit dyan, nilagay pa rin ng executive yan, nung nasa executive. Oh. Eh di wala rin. Bakit pinag-aawayan nyo pa kung si Cayetano, kung si Velasco? Ang dapat makipag-away ka doon sa mali nilang ginagawa. Hindi po pwede yan. Kinakailangan tayo mismo ang mag-exercise. Meron tayong sarili nating kapangyarihan na dapat nating ma-exercise. Tayo yon. Hindi nila kapangyarihan yon na pumili tayo ng magiging speaker. Yan ang gawin nyo. Di ba? Ngayon, gawin nyo yan. Bilang-bilang to si Caldero. Pakita mo nga niya sa akin marami kang bilang. Kaya may bilang, kaya wala. Hindi yan ang issue dyan. Issue dyan ginagawa mong whorehouse. Ginagawa mong kasa ng mga prostitute yung kamera. Pag leader ka, appointed ka ng presidente, ikaw ang gusto maging susunod lahat.
Ikaw naman, sasamantalayin mo naman. Di para kayong mga burikak dyan. Di ba? Oh. Masahol pa kayo dun sa mga kwan. Sa mga prostitute. Tapos sasabihin mo, between Cayetano, between Velasco and Cayetano, bakit yun lang ba choice nyo? Sino ba yung mga yan? Oh. Ba't nag-congressman pa kayo? Sipin mo, ikaw, Lito Atienza, Maynila ka. Pinapayagan mo yan? Ha? Na mangyari? Kaya nagiging gago itong mga taga-Maynila eh. Oh, paano? Puro gago ang namumuno, mga kaibigan. Sipin ninyo, Velasco, Cayetano, Velasco. Eh, ano pinagkaiba nun? Kahit paupuin mo pa yung Velasco na yan, eh di ganun din yan. Nag-iba lang ng tao. Tapos may paaway-away pa mga punyeta. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ako yoko nung haba nitong babasahin mo, di ba? Eh yun lang din ang manang magiging komentaryo mo eh. Ang magiging tanong eh. Teka muna. Kahit ano pa pagsasabihin ni Atienza, bakit mo i-confine o lilimitahan sa dalawang pagpipilian lang? Eh ilang kayong congressman dyan? Di ba? 300 kayo. Oh, sipin ninyo yan. Tapos, naghihintay lang kayo para kayo naghihintay ng kung sinong, kung mauupo, kung bibigay o hindi bibigay. Diba, hindi pwede yan. Eh, dapat kami na lang ang congressman. Di ba? Oh, asa na yung mga madadaldal? Oh, asa na sila Marcolecta? Yung mga kwan, nagpasara ng ABS-CBN. Ayun, nakabalik na, di ba? Oh, asan ngayon yung mga naglayasan sa ABS-CBN? Ayun, meron ng free channel ulit, di ba? Nagsanib puwersa na yung yung A to Z ba yun? Yung showy ni Villanueva, di ba? Oh, mga kaibigan, nakabalik na sa Free TV. Paano yung mga umalis? Yan ang sinasabi natin eh. Pag walang yan, makikita mo, di ba? Maano rin eh. Mababalahaw din eh. Oh, may mga naglipatan sa ibang istasyon o loko. Etong 2019 SEA Games Organizing Committee, meron pa palang hindi nababayaran na 387 million, mantakin ninyo. Inimbestigahan po ito. At ang mahirap nito, ito kaibahan ng pagnanakaw ngayon sa gobyerno. Talagang hindi mapapantayan ito, mga kaibigan, pagdating sa corruption. Etong sa SEA Games, meron 387 million na hindi na ibabayad pa ng pisgok na ugok ni Cayetano. Kasi siya ang nito ang chairman nito At saka yung foundation na ginamit dito. Sipin ninyo Di ba ito, lumutang din dyan sa away nila ni Velasco sa harap pala ni Digong nyo, mga kaibigan. Sabi raw ni Velasco, bala ko nga paimbestigahan yung SEA Games Sabi, yung anomalya. Hindi, sabi, bilang sagot alam niyo naman si Cayetano walang pinalalagpas na salita yan. Kailangan lagi siyang lamang. Parang parang puwit ng baboy yung bunganga, di ba? Mga kaibigan, sabi agad,
Hindi, Mr. President, paimbestiga mo, wala kang makikita. Ito, ano tawag mo? Ha? 387 billion. Yun lamang foundation, ikaw rin? Ano yan? Walang anomalya ron. Sabi nyo lang yun. Kita mo nga, bakit? Sira ang ang check and balance natin eh. Wala na eh. Kaya, nakikita ninyo yung mga kaso na yung self-serving, yung mga yung mga ano tawag doon, yung conflict of interest. Katulad ni Kalida, 'di ba? Government official, pagkatapos siya rin ang nagsusupply ng mga security. Yung security agency. Nagtatalaga ng mga security kakontrata ng government office. Ang tawag doon, conflict of interest. Anomalya yun. Irregular yun. Ano sabi ni Digong nyo? Hindi raw. Noon. Ang dami na ngayon yan. Conflict of interest. Yung asawa ngayon ni Roque, di ba? Magtatayo ng beach resort. Bilyon-bilyon din ang pondo. Puro conflict of interest yan. Ano ba yung conflict of interest? Pinagbabawal sa gobyerno ang ikaw magkaroon ng negosyo na mapapaboran ng gobyerno o kaya magagamit yung impluensya ng nasa gobyerno para ka makinabang. Conflict of interest ang tawag doon. Ngayon, bakit yan hindi na nila pinapansin? Yan yung sinasabi natin. Sira yung check and balance eh. Tatlo yung branches ng gobyerno eh. Legislative, executive, at saka judiciary. Hindi dapat yan magkaroon ng, halimbawa, speaker. Hindi ka dapat pakialaman ng presidente. Ombudsman, yung mga constitutional body, hindi pwedeng pakialaman yan. Pero wala eh. Naggagamitan sila. Kumbaga, nag-o-orgy. Sodom at Gomora nga kamukha nito eh. Mga kaibigan eh. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, ito ang pinag-uusapan natin ayon kay Senator Nancy Binay. Ito mabigat ngayon sa gobyerno di ba may short na 387 million. Ayon sa Philippine Sports Commission na sa pagdinig ng ng Senado, sinabi niya na sabi ni Senator Nancy Binay, gagamitin na naman taxpayers' money para ipangtakip yung hindi nababayaran, hindi binayaran sa SEA Games. Utang ito, may utang. Itong Pilsgok na ugok ni Alang Caldero Cayetano. Hindi binayaran itong Pilsgok, yung Philippine SEA Games Organizing Committee na pinamumunuan ni Alan Caldero Cayetano, yung halagang 387 million na utang sa mga supplier. Ayan. Ito ay sinabi ng Philippine Sports Commission 2021 budget hearing. Madalit sabi, sa Senado ito, pagdinig ito. Kasi binubusisi dyan bawat ahensya ng gobyerno para malaman
kung yung budget nila, talagang merong pinaglalaanan dahil ganun ang batas. Dapat, kung saan nakalaan yan, specific yan. Clear, very clear. Specified, mga kaibigan, kung saan gagamitin ang budget. Katulad nung sinasabi natin kanina, kung halimbawa tulay yan, sabihin mo saan tulay yan. Di ba? Nakalagay dyan. Ngayon, eto. Ang sabi ng Philippine Sports Commission, sa hearing po sa budget, ang sabi ni Executive Director, PSC Executive Director, Attorney Guillermo Iroy, nag-request daw sila ng halagang 387 million mula sa Department of Budget and Management. Ito sabi wala na pong accounts receivables. We don't have any more accounts receivables. Ibig sabihin, wala nang papasok na pera sa kanila para panggalingan nung ibabayad na utang na halagang 387 million. In fact, sabi, we requested from the DBM an additional 387 million for the remaining payables para dun daw sa natitira pang bayarin from the different suppliers sa iba't ibang mga supplier ng SEA Games. Mga kaibigan, in fact, puro in fact pala sinasabi nito, no? Ano ba ito? In facto? In fact, there are too many demand letters that we received. Marami ng sulat na dumating sa kanila, mga demand letters na magbayad sila. In fact, puro in fact, lahat ng sentence nitong attorney ito, puro in fact. Ito yata si attorney in fact. Mga kaibigan ng Philippine Sports Commission, ang sabi, in fact, some senators already received demand letters from the suppliers. So, we expect that this 387 million will soon be released by the DBM. According to PSC, ayon sa PSC, ang halagang hinihingi ay para ibigay sa PISGOC. At yung PISGOC naman ang dapat magbayad sa SEA Games. Kita ninyo, nangyari. Nagsanga-sanga na, mga kaibigan. 387 million. Wala kaya sa bulsa ni Caldero ito, mga kaibigan. Isipin mo, yung kaldero lang, magkano halaga nun? Di ba? Ang sabi ng, ibinunyag din ng Philippine Sports Commission na humiling sila ng karagdagang 800 million na kaya umaabot ngayon sa gastos na gasta dito po sa SEA Games sa 6.8 billion. Sipin ninyo. A total of 8 million was used for the procurement of sports equipment and for international broadcast needs, which was considered as one of the big ticket expenses. Ayan po, mga kaibigan. Only 5 billion of the 7.5 billion budget was approved by the Senate last year following the questioning of Senator Frank Drilon. Ayan. An additional 1 billion was given
to PSC by the Office of the President. Katakot-takot na kwarta, ano po? But in a Senate hearing a week before the SEA Games, Cayetano said he had to accept 1.5 billion in financial assistance because the PSC and the Philippine Olympic Committee lacked procurement lawyers to bid out contracts. But this figure excludes infrastructure. Ang laking pera nito, mga kaibigan. Including an 11 billion pesos deal between the bases, Conversion and Development Authority and Malaysian firm MTD Capital Berhad for New Clark City sports or sport facilities which government's corporate councils found questionable. Ito nga ho, di ba, nung gagawin itong SEA na ito, ang anomalya dito na isa pa, yung pakikipagkontrata ng mga alipores ni Bongo dito sa Malaysian firm. Alam ba ninyo itong Malaysian firm? Ang naging trabaho lang nito, mga kaibigan, sila yung magtatayo. Pero ang pera sa atin. At alam ba ninyo ang anomalya dyan na isa? Pagkatapos niyan, hindi ko malaman kung ibebenta yan o ipapaupahan, habang meron yan, patuloy na kumikita, patuloy mo silang babayaran, continuous yung payment sa kanila, habang nandyan yung New Clark City sport facilities na yan. Kaya sinasabi ko dito na yan ay natuklasang questionable. Mga kaibigan, kunyari naman si Bongo. Sabi naman kunya-kunyarian Bongo. Ito kunya-kunyarian ito lagi. Hindi ba sabi ni Digong nyo sa kanya, speak like opposition, act like opposition. Di kunwari, hindi ka naman opposition magpapanggap kang oposisyon ka. Di ba? Ano yan? Pelikula? Mga kaibigan, it's unacceptable daw. Hindi raw katanggap-tanggap that small drivers and businessmen have remained unpaid. Ang mga hindi pa pala nabayaran dito, yung mga driver na maliliit, negosyante, we had a grandiose opening and hosting. Yet our ordinary countrymen have yet to receive payments. Talaga naman yan ang ginagawa nyo, di ba? Ang daming walang malamon dito, ninanakaw dyan, bilyon-bilyon itong pinag-uusapan. Nagtaka ka pa kunyari. Now, taxpayers' money will be used to settle the balances, sabi ni Binay. Ito yung sinasabi natin kanina. Pinakamatindi itong gobyernong ito. Bayad na. Nandiyan na ang pondo, nakuha na yung pondo. Tapos, magbabayad ulit. Ano ibig sabihin? Double dead, kumbaga sa hayop. Diba? Ang tawag namang iba, double jeopardy. Mga kaibigan. Doble ang katay. Sipin mo yan. Di kasama na yun doon sa budget, di ba? May kumuha ng pera, sigurado. Kaya hindi na ibayad doon sa utang, di ba? May kumuha nun. Ngayon, yung kumuha, hindi hahabulin. Ang gagawin, kukuha ulit ng pera sa kaban ng taong bayan para yun ang ibayad, pero yung perang nawawala na 387 million, hindi mo na hahanapin kung sino nagbulsa nun.
kung si Cayetano, si Caldero. Ganon dito eh. Di ba yun ang sinasabi natin na ang layunin ng batas, halimbawa, kamukha yung plunder law, eh hindi lamang para maparusahan ang mandarambong sa gobyerno. Hindi lamang yun ang pakay. Kung hindi, ang pakay ng batas, yung kanyang dinambong, isauli niya. O yung dinambong ay mabawi ng pamahalaan. Wala eh. Ha? Mga kaibigan, natatanda nga ninyo, di ba? Yung kay Erap, kasama sa hatol kay Erap, hinatulan siya sa pandarambong, convicted plunderer, si Erap Estrada. Ano nangyari? Ano kasama sa hatol sa kanya? Yun lang ba? Na siya makulong ng habang buhay? Hindi. Meron pang mga accessory penalties na nakapataw. Yung kulong, yun ang capital punishment. Pero meron pang accessory penalty. Mga kaibigan, ano yun? Ipinag-uutos ng Sandigang Bayan noon sa desisyon ang pagsasauli ni Erap ng kanyang dinambong na mahigit 4 na bilyong piso yun. Di ba? Kamukha to si Bong Revilla. Isipin ninyo, si Bong, magtaka nga kayo eh. Inabsuelto si Bong Revilla pero pinababalik sa kanya yung ninakaw niya. Di ba? Naibalik ba? Ang gagawin lang ng mga yan, i-ignore nila. Ignore lang. Mga kaibigan. Babaliwalain lang nila. At pag umabot na 10 taon, kahit gusto mo pa silang habulin, hindi mo na mahabol. Ito isang kasalanan na akala natin maitatama nitong si Digong nyo. Kaya natin siya ikinampanya. Alam nyo kung ano? Yung pagbabalik sa pera ng gobyerno, sa pera na ninakaw ni Erap, hindi binawi. Dapat babawiin ng gobyerno yun. Paano babawiin kung ayaw magbigay? Hahanapin mo. At habang hinahanap mo yan, kinukumpiska mo ang lahat ng ari-arian nung magnanakaw. Hindi ba kay Erap isa lang ang nakuha na property? Yung ginagamit ngayong opisina ni Vice President Leni Robredo. Kung tawagin nung araw, binansagan nung araw na Boracay Mansion. Yung Boracay Mansion sinasabi kila Arnie Enriquez yun. Yung sinasabi ko sa inyo, kinuha yan, kinumpis ka ng gobyerno. Bakit kinumpis ka ng gobyerno? Nung una, nung kukumpiskahin, ang sabi ni Erap Estrada, hindi akin yan, o kinumpis ka. Diba? Kasi pag inamin niya, another ano yun? Another penalty yun. Hatol. Hindi mo maipapaliwanag. Ba't ka nagkaroon yan? Kaya ang ginawa na lang ni Erap doon, dinis-own niya yung property. Kamukha nung kinukwento natin sa inyo na isang customs official na isinuplong ng kanyang hipag sa ombudsman na may bahay sa Alabang at itong hipag na ito sa kanya ipinangalan. Mga kaibigan, nung hindi na siguro mabigyan ng kwarta, itong kanyang hipag humihiningi, hindi na ibigay, ang ginawa,
isinuplong sa ombudsman na kanya itong bahay doon sa bayaw niya. Asawa ng kapatid niya. Mga kaibigan, yun namang kuwan, hindi akin yan. Tinanggi niya. Kaya hanggang ngayon, ewan ko kung nandyan pa, nabulok yung bahay eh. Alam naman ninyo, bahay sa Alabang, napakamahal, di ba? Nabulok yung bahay eh. Hindi niya maangkin ngayon. Sapagkat oras na angkinin niya yon, mabibilanggo siya. Di ba? Kaya pihinayaan na lang na ganon. Ganon na nangyari doon sa Boracay Mansion. At kung matatandaan ninyo, yung halagang mahigit 4 billion na ipinababalik ng Sandigan Bayan kay ERAP, biglang may lumabas na report. Ano itong report na ito? Ito yung Panama Paper. Itong Panama Paper, nagtataglay ng listahan ng napakaraming business at saka mga politician, business personalities, mga kilalang tao sa mundo na nagtatago ng kanilang kayamanan sa British Virgin Island. Ito'y nasa Bahamas. Kasi karamihan niyang Bahamas, maliliit na bansa yan, di ba? Magkakatabi, mga Jamaica, di ba? Yung mga bansa na yan, ang kanilang pinagkakakitaan, ang source of income ng kanilang bansa, magtago ng pera, tagapagtago ng pera. Nung araw, yung Swiss, di ba? Wala na yun, nakubera na kasi ng batas. Yang Swiss, kasama na yan. So, itong mga bansang ito sa Bahamas, katulad ng British Virgin Island, tumatanggap sila na maging tagapagtago ng pera. Ang gagamitin, hindi pangalan mo, hindi pangalan ng tao. Halimbawa, ako magpapatago, hindi pangalan mo ng tao ang pagtatago ng pera dyan. Yung pera, ipinapangalan, magtatayo ka ng kumpanya. Yan. Kunyari, kumpanya. Pagkatapos, doon sa kumpanya, may mga officers, yung company. May pangalan din. Pero yung account, Miss per se, ay pangalan ng kumpanya. Kasama dyan sa inilabas na report ng Panama Paper na lumabas dyan, isa dyan. Dito, kasama mga negosyante rito. Si JB Ejercito. Mga kaibigan, alam ba ninyo kung magkano yung pera na nakadeposito sa kumpanya na nandun ang pangalan ni JB Ejercito? $500 million. Ayan, mga kaibigan. Nabalita natin, yan ang nagpunot dulo, kaya lalong lumubha ang away nilang magkapatid ni Jinggoy. Sapagkat yung perang napakalaki, si JB ang pinagkatiwalaang magtago. Biglang nawala yung balitang yun, di ba? Siguro naayos yung yung naglabas nun dito, yung yung investigative journalist. Mga kaibigan. Kasama dyan, mga negosyante. Masama yun eh. Di ba? Nilalabas nila yung pera, itinatago nila dun sa ibang bansa. Yung bansang yun, pagka kumikita sila sa malaking porsyento na babayaran sa kanila nung nagpapatago ng pera.
15% yata nung amount, mga kaibigan. Kaya doon, walang ano ron. Yan, galing sa droga, galing sa masama yan, ninakaw mo yan, wala silang pakialam doon. Yung bansang yun, basta babayaran mo yung percentage ng iyong deposito. Kung 15% yun, 15%. Oh. Eh di ba yung 500 million, tumutugma doon sa halaga ng kwarta na ipinababalik ng Sandigang Bayan kay Erap Estrada. Mga kaibigan, ano po? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Magpapatuloy tayo mga kaibigan. Ito daw pong kapatid ni Arnel Pineda, yung pong bukalista ng ng Journey. Mas nakababata raw ito. At saka isang barangay tanod ang naaresto dahil po sa illegal possession ng droga. 20 grams of shabu ang nahuli sa kanila sa isang isinagawang bypass sa Quezon City kahapon. Ayon sa report ni Lieutenant Colonel Bernoulli Abalos, Station Commander ng Kamuning Police sa Quezon City, kinilala si Rusmon Pineda, 51 years old, at si Rogimar Frilles, 30 anyos, isang barangay tanod ng Barangay Sacred Heart. Kinumpirma nitong si ni Abalos, nung hepe ng pulis. Ano sabi? Kinumpirma na si Pineda, itong nahuli, kapatid ng Pilipino singer, songwriter. Hindi naman singer, songwriter yun eh. Songwriter ba yun? Singer lang. Pero matinding grupo nito. Kinuha ng Journey to eh. Dahil kaboses niya yung, nakalimutan ko pangalan nun. Yung singer ng Journey, yung original. Dahil medyo dikit ang boses. Ngayon, eto, tignan ninyo hindi ako naniniwala na ito'y magtatagal sa bilangguan, mga kaibigan. Hindi ako naniniwala na ito hindi makakalaya. Makakalaya ito eh. Alam ba ninyo kung paanong nalaman na ito'y kapatid ni Arnel Pineda? Sinabi niya rin sa muli sa kanya. Bakit? Kapatid ako ng singer. Pineda. Bakit niya sinabi yun? Alam niyo kung bakit? Kasi DDS si Arnel Pineda eh. Mga kaibigan. Kaya, itong mga ito, siguradong magko-call a friend dito. Siyempre, mga kaibigan, katulad ng iba riyan, di ba? Marami na yan eh. Yun lamang si yung anak ni Dinky Do. Nahuli rin yan, Santambak na marijuana rin ang nahuli dyan. Nakalaya na ba? Ingkong? Membro ni Soriano yun eh. Mga kaibigan,
Yung si ano naman, ito, hindi ako niniwala magtatagal sa bilangguan ito o kaya magkakaroon ng magic ang kaso nito. Mga kaibigan, abangan nyo susunod na kabanata. Ha? Hindi nyo ba alam ang mga DDS? Marami dyan nagdodroga eh. Mga kaibigan, ano passes nila? By DDS sila. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Okay, magpapatuloy po tayo ha, mga kaibigan. Ano tong sinasabi ho dito? Babalikan ko lang tong issue. Mga kaibigan. Sa SEA Games. Yan. Sarap ng buhay ni Caldero, no? Kaya ako atat na eh. Gusto na maging presidente. Tumakbong presidente, mga kaibigan. Kaya, nagagalit naman si Inday. Di ba? Gusto niya, siya lang ang presidente. Mga kaibigan. Yun, ang pinag-aawayan dyan. Ngayon, etong sabi ni Senator Binay nga, now, taxpayer money will be used to settle the balances. Yun. Double jeopardy ito, mga kaibigan. At ayon pa rito sa sa tagapagsalita ng PSC, Philippine Sports Commission, ito daw PISGOC kumita ng humigit kumulang mula 194 hanggang 195 million doon sa 163 to 164 million na accommodation subsidy and 32 million from broadcast. Naku po, ang laki ng kinita, no? Overpricing, Sarap ng buhay. PISGOC, Cayetano yan, mga kaibigan. Mula 194 million hanggang 195 million doon sa budget na 163 million to 164 million mula sa accommodation subsidy, mga kaibigan, and 32 million from broadcast. Laki ng kinita ng mga istasyon dito, mga kaibigan. Ano po? Iroy said, the financial statements are with the third-party auditing firm, Waterhouse and Cooper. Yan. Yan yung auditing firm. Sa kabila daw na being under fire, inaprubahan ni Bongo yung budget ng PSC 2021 budget na 207 million. Ang PSC nag-request pa ng 250 million para sa preparation and expenses para sa Tokyo Olympics sa 2021. At naganda rin ng hiwalay na proposal para sa Paralympics, Asian Indoor and Martial Arts and 2021 SEA Games expenses.
The country, ito, mga kaibigan. Ayan po, oh. Itong PSC, dami ring kawalanghiyaan dito, mga kaibigan eh. Hindi lang kawalanghiyaan, kahayupan. Kasi po, ang mga manlalaro natin, alam naman ninyo, di ba, nakalimutan na. Yung mga katarantaduhan pinagagagawa sa pondo ng PSC. Pagkatapos yung ating mga atleta, hindi lumalamon, di ba? Oh, mga kaibigan, kaya laging talo. Dito lang nanalo ya sa ASEAN Games na ginawa rito eh. Na nakakuha ng maraming gold. Bakit? Dito ginawa eh. Ha? Hometown, ano ito eh. Kumbaga, hometown decision eh. Mga kaibigan. Siyempre, doon meron silang manipulasyon dyan kung saan tayo mahina. Ha? Oh. Yun, mananalo ka ron. Puro mahihina, di ba? Pero doon sa mga matitinding sport, wala tayo ron. Hanggang doon lang tayo sa mga pipitsugin. O kung di pa ginawa dito, hindi pa ho. Siguro, usapan niya, racket din yan eh. Niraracket din daw yan, yung mga seya games na yan. Ang ipapadala, mahina para manalo ka. Di ba? O, tsaka sila ang pipili ng sport na hindi kaya ng mga kalaban para manalo ka. Ayun, mga ganon, mga desisyon na ganon, ha? O, ito, isasali natin ngayon, ha? Dito sa larong ito na dati wala. Pag sa ibang bansa mo ginawa, wala yung laro na yun. Hindi kasali yun. O, dahil dito ginawa, tayo nag-host, yung mga walang hindi sinasali yung laro, sinali rito para masabing merong makukuhang mga gold ang Pilipinas, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!